Pang-kinder lang ang literacy level ng maraming estudyante sa grade 3. Batay po yan sa isang pag-aaral. At panghuli rin ng Pilipinas sa mahigit 50 bansa pagdating sa grade 4 math at science. Saksi si Bernadette Reyes. Paano na lang kung ang isang grade 3 student pang-kinder lang ang math at literacy level o kaalaman sa math at kakayahang bumasa at sumulat? Karamihan ay ganyan batay sa pag-aaral ng UNICEF na binanggit ng Second Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2 kanina. Sabi nito, 2 hanggang 3 taong atrasado ang mga nasa grade 3. They might be standing or going to school every day, sitting inside the classroom, not understanding what they are hearing because to begin with, they are not basically literate. Sa hiwalay na pag-aaral naman ng Trends in International Mathematics and Science Study, lumabas na panghuli ang Pilipinas sa 58 bansa pagdating sa grade 4 math at science. Nitong nakaraang school year nga, hirap ang mga grade 3 kahit sa mga basic operation o yung addition, subtraction, multiplication at division. Sa Metro Manila, 24% lang o halos isa sa bawat 4 na grade 3 student ang marunong ng division. 44% naman o halos siyam sa bawat 20 grade 3 student ang marunong ng subtraction. Very troubling. That is why exactly ito yung ginagawa natin ngayon. Talagang DepEd is doing it now. Naka-focus na siya sa grades 1 to 3 sa functional literacy, meaning reading comprehension, mathematics, grade level appropriate, saka sciences. Ang key, decongest the curriculum. Ibig sabihin, binawasan ang kanilang subjects. 5 na lang sa grade 1 and 2 at 6 naman sa grade 3. Pero 4.2 milyong estudyante pa rin ang nangangailangan ng intervention o pag-alalay para makahabol sa kaalaman ngayong school year. Malaki nila ang epekto ng pagkabansot o stunting sa pag-unlad ng kaisipan o cognitive. Karaniwang dulot yan ng kakulangan sa nutrisyon at pinaka-problema sa BARMM, Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula at Mimaropa. Bukod sa problema sa nutrisyon, hamon din ngayon sa edukasyon ang tinatawag na mismatch o hindi pagtutugma ng kursong kinukuha ng mga mag-aaral sa pangangailangan ng bansa. That we look at what particular markets, what particular human resource needs are there in our community, lalo-lalo na on the regional level sa mga probinsya, and making sure that the right courses or anumang trainings or degree courses are available on those areas. Ilan pa sa mga hamong nabanggit ng EDCOM 2 ang kakulangan ng mga classroom, bullying at kakulangan sa mga guidance counselor, pag-drop out ng 4 sa bawat 10 college student, at kakulangan sa mga institusyon para sa high-level skills training para sa technical vocational education. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.